Matapos hatulan ng habang buhay na pagkakakulong, ano na nga ba ang ginagawa ngayon ni Cedric Lee? Alamin natin ang buong detalye sa video na ito. Si Cedric Lee ay isang negosyante na naging sentro noon sa isang malaking legal na issue na kinasasangkutan ng TV host na si Vong Navarro at ang model na si Denise Cornejo. Kilala si Cedric dati sa public dahil sa mga kontrobersyal na kaso at media coverage mula pa noong 2014. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Noong January 2014, inimbitahan si Vong Navarro de Denise Cornejo sa condo unit nito sa Taguig City. Ayon sa korte, doon isinagawa ang isang planadong setup. Pagdating ni Vong sa unit, bigla siyang sinugod at pinagbubugbog ng grupo na kinabibilangan ni Cedric Lee at iba pa. Siya'y piniringan, itinali, kinuhanan ng litrato at video at hindi pinayagang umalis. Iginiit ng kampo ni na Denise at Cedric na may attempted rape umanong nangyari, ngunit hindi ito napatunayan sa korte at tuluyang ibinasura ng Supreme Court ang rape complaint. Sa halip na patunayan ng korte na iligal na ikinulong si Vong, may intensyon na hinga ng pera bago siya pakawalan. At isa pa, ang buong insidente ay planado at hindi aksidente. Umabot din ng 10 years bago naresolba ang kaso. Noong May 2, 2024, isang regional trial court sa Taguig City ang nagpasya na si Cedric Lee kasama sina Denise Cornejo, Ferdinand Guerrero at Simeon Ras ay guilty sa kasong serious illegal detention for ransom laban kay Vong Navarro, isang kaso na nag-ugat pa noong 2014. Ayon sa korte, inakusahan si Vong na nakaagaw ng loob at pinahirapan siya para pagkakitaan. Ang insidente ay nangyari sa condo unit ni Cornejo sa Taguig at ayon sa korte, may premeditated plan na pigilan si Vong para hingan siya ng pera bago siya palayain. Hindi pinayagan ng korte ang mga alegasyon ng rape ni Cornejo laban kay Vong kaya tinanggihan ito ng Supreme Court, ngunit ang pang-hold up at illegal detention ang sentensyado. Si Cedric Lee at iba pang kasamahan nito ay nahatulan ng reklusyon perpetua na sa ilalim ng batas ay nangangahulugan ng 40 years na pagkakakulong o habang buhay na sentensya. Ang reklusyon perpetua ay itinuturing bilang habang buhay na pagkakakulong na kadalasan ay nasa pagitan ng 30 to 40 years bago maging eligible para sa pardon. Bukod sa pagkakakulong, inutos rin ng korte na sila'y magbayad ng pinsala kay Vong Navarro, 100,000 para sa civil indemnity, 100,000 para sa moral damages, 100,000 din sa exemplary damages at may interest na 6% kada taon mula sa finality ng hatol. Si Cedric Lee ay nagsurrender sa National Bureau of Investigation o NBI ilang oras pagkatapos ng hatol para simulan ang kanyang pagkakakulong. Siya ay itinransfer naman sa New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa para magsimula ng pagbabayad ng kanyang sentensya. Sa ngayon, siya ay official inmate at kasalukuyang naglilingkod ng kanyang sentensya habang inaayos pa nila ang mga legal na hakbang kasama ang kanyang defense. As of the latest available information, si Cedric Lee ay nasa bilibid at nagsisimula na niyang tugunan ang kanyang sentensya matapos ang hatol. May mga ulat na naghahanda ang kanyang defense ng apela kaya hindi ito ganap na final sa Court of Appeals. Wala ring public na malaking detalye kung anong eksaktong ginagawa niya sa loob ng kulungan, ngunit malinaw na ang sentensya ay malaki at matagal. Anong reaksyon niyo dito sa ating video? Karapat-dapat nga ba na makulong ito si Cedric Lee ng habang buhay? I-comment ang inyong reaksyon sa ating comment section. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na sa ating channel sa The Showbiz Caster. Maraming salamat po.